kitang-kita natin dito na mayroon ng sunog. O, yung ito palang plastic ang aking nabubuksan. Kaya yan, no? May sunog na siya rito. Tapos, yan yung sa dilaw. Ito yung common na speed ng motor natin. Tapos, itong sa orange. Ganon din. Kaya tingnan natin. Sana ito lang yung, ito lang yung naging problema. Ano ba? Mayroon ba tong may fuse? O, yan, no? May fuse siya. So, malamang fuse lang ang naging problema nito. Okay? Sana, fuse lang nga ang naging problema. Pero mayroong fuse, ayan, no? Kita ko na agad yung maliit na wire. Okay, so tingnan natin, buksan natin. Ayan, mga ka-tutorial natin, no? Ito yung fuse na sinasabi ko. So, open na po siya. Okay, open na po yan. Tinignan ko, chinik ko na siya. Okay, kabitan muna natin ng alligator clip. Ayan. Tapos ito. Tapos ito. So, kabit natin dito to sa dulo. Ayan, yung fuse po ang ating tinitester, ha. Ayan. So, nakakabit na po yan. Wala. Okay, wala siya. So, ang ginawa ko para ma-confirm, ipagdikit natin ito. Okay, pagdikitin natin ito. Ohoy. Ang hirap talaga mag-isa. Okay, pinagdikit ko na yung dalawa na yan. Tapos, dito sa common sa running. Yan. Tusok na natin dito sa running. Ayaw. Ayaw, ah. Pero kanina meron. Hay. Ayaw nga kasi kabit muna natin to, kaya pala ayaw. Ayan, hirap pag isa. Yun. So may continuity na po yan. Naikabit na natin. Okay. So ayos. Ayos na po. Fuse ang problema nitong pan motor na ito. Okay, confirm po yan. Mabutit hindi agad na anuhan natin na bumili ng ng pan motor yung ating customer. Okay, so yan. Sa ating mga bagong technician, kung po pwede ay i-ano talaga muna natin, explore muna natin ano yung naging problema. Okay, bakit hindi umaandar? Kita naman natin na yung dalawang, yung common lang ang walang connection o naka-open, kaya sigurado talaga na naisip ko talaga na fuse lang ang problema. Okay, so yun mga kalakwachero natin. So confirm na itong ano natin na ito yung naging problema. Ayun, so ibinalik ko na. Since wala akong panali, ang hirap kasi dito ng resources namin, wala akong panali, ang available ko ngayon ay ang cable tie. Okay, so, kaya binalik ko na po. Ayun, time to start na. I-start ko na ito. So ikinabit ko na rito pansamantala, ano po, para lang ma-double check natin ulit, kasi nasabi ko nga kanina na ang fuse ay open yung para sa pan motor, yung speed motor niya. Open na po yan, so hindi po gumagana yan. Etong ang gumagana lang, ito talagang na-testing ko na yan. So for tutorial purposes lang, ipapakita ko po sa inyo ngayon na dito ko nga siya ilalagay kung gagana o hindi. Sa ngayon naka-off po yan. Okay, lagyan natin ng climater. Okay. Lagyan natin ng climater. Dito na lang sa common na lang natin ilagay. Okay. So, i-on ko na. Wala. Yan, wala po talaga rito. Okay, wala po talaga. So, yun. Yung kanyang high ay meron.
Pero parang umiinit yung ating ano. Isa pang problema rito, okay? Isa pang problema sa nakita ko ay starting capacitor niya. Okay, starting capacitor may problema rin. Kasi pag ginanon mo siya, okay? So wala. Ayan, meron na pero hindi umandar ang motor. Kailangan ko siyang i-rotate, tulungan para umistart. So, sa actual pa lang po yan, hindi pa natin nakikita, hindi ko pa chine-check ang capacitor. So, mamaya check natin ang capacitor. Okay? Kaso parang ang bilis uminit ng motor. Mainit na agad ang motor. Ngayon, medyo maingay. May sumasabit kasi doon sa ano kanina yung tape. So, tanggalin ko lang. Ayan, check na natin yung capacitor. Okay, siya nga pala, ulitin lang natin doon sa mga bagong technician o sa mga gustong mag-DIY. Sa ating capacitor na mayroon pong dual capacitor, ibig sabihin nito, fan at saka compressor. Okay, so kung mapapansin nga natin, medyo ano na nga, medyo oblong siya, medyo lobo siya. Sa ating mga bagong technician o yung nakakalimutan na gustong mag-DIY. Paano natin malalaman nito? Sa dual capacitor, ito po yon. Ito yung common, yung C, kung makikita yan, hindi yata, malabo yata. Tapos, ito yung sa compressor, yung HERM, yung H, ayun, nakalagay. Ito yung sa fan. So, ang ating capacitor ay 15 plus 3. Ibig sabihin, ang sa compressor ay 15, ang sa fan ay 3 microfarads. Okay, so ang pag-check ganito po sa mga gusto lang mag-DIY. Do sa mga technician naman, okay na yan. Alam nyo naman ako paano mag-check niyan. Ayan, so sa pag-check, siguraduhin lang po natin na nakalagay ang ating tester sa ating sa tawag dyan, sa capacitor, capacitance. Okay. Ayan, so yung ating compressor ay 15 microfarads, kompleto pa 15. So dito naman tayo sa ating fan mag-check kasi iyan yung may problema. Okay, ang ating fan ay 3 microfarads pero nakakuha na lang po tayo ng 0.45. Kaya ayaw na mag-start ng ating starting capacitor. Pan motor. Okay, sa pan motor. Sa compressor walang problema, okay pa yan. Ayan o. Ayan o. 15 microfarads. Kompleto pa. So, yun. Ganun lang po pag-check ng capacitor. Okay. So, talagang marami na tayong naituro ngayon sa isang video lang. Okay. So, confirm na ang naging problema po nito. No, ang naging problema nito, yung ating pan motor. No, yung fuse ay pumutok. Okay. Ito yung fuse natin. Yan. Okay, pumutok ito. Nag-open. Tapos yung ating switch. Yan, yung ating switch sira din po. Ano po? Talagang yung kanyang ay may problema. Yung contact. Pero mahirap na pag binaklas sa iba ka mamaya ay hindi na natin hindi natin maibalik ng ayos. Pabili na lang natin ang ating customer ng switch at saka ng capacitor. Pero kung medyo mas mahal ito sa ating mga technician, kung saan tayo makakatulong sa ating customer, doon tayo rekomenda natin yung mas makakamura sila, mas makakatipid sila. Katulad nito, alam naman natin sa mga technician, meron tayong capacitor na single na fan. Kung mas mahal ang dual, at mas mahal po talaga ang dual capacitor na ganito, huwag na natin pabilhin sila ng dual na capacitor kung mas mahal ito kisa doon sa bago natin bibilhin. Kasi okay pa naman yung compressor niya. No, gumagana naman yung compressor niya, kompleto pa yung yung starting capacitor niya. So ang pabilhin na lang natin yung 3 microfarads na para sa fan motor. Okay, so mas mura yon kisa rito. So nakatipid ang ating customer. Okay? So, yun.
Kapag ka, itutuloy natin ito kapag ka naikabit ko na ng tuloy-tuloy. So, inform ko lang ang ating customer dito. Yan, linisan naman natin ngayon tong sobrang dumi ng aircon na to. Lilinisan natin. Habang hinihintay pa natin yung spare parts na dumating. Yan. Ito na yung ating pressure washer. Okay. Alright, so yon, kung hindi ka pa nakapag-subscribe at nakaabot ka sa dulo ng video ito, yung maraming salamat sa iyo at nawa patuloy mong suportahan ang ating video para kapag meron tayong video ganito, agad kang manonotify. Yan, salamat po muli and God bless po sa lahat. Bye-bye!